Bongbong Marcos para matugunan ang nagbabadyang taas presyo sa petrolyo sa mga susunod na linggo. Para sa detalye, may Express Report si Maricel Halili live mula sa Malacanang. Base, ano-ano ba yung mga hakbang na binanggit ng Pangulo? Ruth, pinag-aaralan ngayon ng Malacanang kung kailangan bang humingi ng emergency powers. Doon pa lang mali na eh. Doon pa lang palpak na. So mantakin mo, pinag-aaralan pa lang nila. Pucha, ganyan sila lagi. Sa tuwing may problema, lagi nilang pinag-aaralan. Paano mag-aaral? Hindi nga nag-aaral yan eh. Di ba? Sabi nga ni Cayetano eh, doon sa debate nila nung vice presidential election nung 2016 eh. Oo, meron daw siyang diploma sa Europe, sa UK. Oo, sa Oxford ba? Pero peke daw, walang hiya oh. Noon nga eh, may pang-aral yan eh. Noong mga panahon nga na dapat nag-aaral yan, hindi nag-aaral yan, ngayon pa kaya. Tumanda na yan, yung utak niyan, kumbaga sa alam niyo yung isang traktora na 50 years nang naka-imbak. Oo, yung makina noon puro kalawang na. Kumbaga seized na yung yung mga bearing noon, hindi na umiikot. Ganyan yung utak ni Bongbong. Yung utak ni Bongbong parang siguro mga gapiso na lang yung gumagana diyan. Imagine mo, sa tagal nang nangyayari nito at matagal nang nagbabadya ito, dapat meron na kayong naka-ready na plano para i-activate nyo na lang. Hindi ba? Parang tayo, anong ginagawa natin? Hindi ba lagi tayo taon-taon nagfa-fire drill tayo? Taon-taon bibigwan tayo, yung earthquake drill tayo. Lagi nating ginagawa yan para kahit wala pa, alam na natin yung gagawin natin pagdating nung panahon na tumama sa atin yung mga kalamidad na yan. Hindi ba dapat ganoon? Dapat ganyan ang ginagawa natin. Ngayon, itong gobyerno natin, dapat sa mga ganitong sitwasyon, lalo na alam mo may mga tao ka doon, alam mo na may mga maraming mga bagong bayani na nandoon na naghahatid sa iyo ng limpak-limpak na salapi para mapatakbo ang ekonomiya mo, dapat man lang meron kang plano na in place, hindi ba? May plan A ka, plan B, plan C. Kumbaga, kapag ganito lang, ito ang gagawin natin. Kapag lumala, nag-level up, ito yung gagawin natin. Kapag talagang katulad na nitong talagang tirahan na talaga, o kahit sino na lang mamatay, dapat meron ka din, hindi ba? Tamo, ang sabi nila, pinag-aaralan nila. Pag-aaralan pa lang nila. Ngayon ito yung pinag-uusapan dito sa petrolyo, pag-aaralan pa lang nila. Mantakin ninyo, wala tayong sariling minahan ng langis. Wala tayong sariling minahan ng langis, nag-aangkat lang tayo ng langis. Hindi mo ba nang naisip na paano kapag lumaki itong gera nila, mahihirapan tayo pag yung isang maliit na ilog o tubig ng daanan ng mga langis hinarang ng Iran, paano na yan? So, saan tayo kukuha ng panibagong o kaya kung hindi man mag-invest na tayo to renewable energy para magka-problema man tayo sa pag-aangkat ng langis dahil sa gera na yan or mga posibleng mangyari masama, meron tayong pagkukunan ng enerhiya, di ba? Dapat ganun. Wala Ngayon pa lang nila pinag-uusapan Ngayon pa lang, akala mo naman ngayon na nangyari yung awayan na yan. Tagal-tagal na ng awayan na yan. Oo, si Gloria Arroyo pa lang ang presidente, nag-aalitan na yung mga yan. And I believe lahat ng mga gobyerno, from Pinoy, from Gloria, from PRD, meron silang contingency plan or meron na silang mga plano in place. No, tingnan mo ginawa ng Davao City, di ba? Davao City to ganito kagaling ang Davao City. Nanawagan sila sa lahat ng mga Pilipino na nasa lahat ng mga Davaoenyo na may mga kamag-anak doon sa abroad at magkaroon ng problema. Halimbawa, hindi sila mapadala ng pera dahil sa nangyayaring problema doon. At mangailangan sila o nakabukas ang lokal na pamahalaan ng Davao para bigyan ng tulong kung anumang klaseng tulong ang pangangailangan nitong mga dependent ng mga OFW na mga Davaoenyo sa mga apektado ng mga lugar. Naisip yan ni Mayor Basti Duterte at ni Vice Mayor Rigo. Ilang taon lang si Rigo, ilang taon lang si Basti. Wala pang 40 anyos. Tama ba? Bata pa si Basti, wala pa yatang parang 39 lang yata yun. Pero naisip niya yan, di ba? Tingnan mo si Bongbong naisip ba yan? Tingnan mo yung taga Abu Dhabi, yung hari ng Abu Dhabi. Anong sabi niya? Maraming mga na-stranded dito sa bansa namin na mga turista. Huwag kayo mag-alala, magstay lang kayo dyan sa mga hotel ninyo. Kami na ang bahala kami na magbabayad ng mga, hindi na kayo magbabayad ng ng extra para sa extension.
Kami nang bahala. At dahil na-delay yung mga flights ninyo, huwag kayong mag-alala kapag na-settle ito at pwede na tayong lumipad, gobyerno na namin ang bahala na maglilipad sa inyo kung saan nyo man gusto ng mundo magpunta. Hindi ba yung mga ganun? Mantakin mo, ito si BBM. Wala tayong sariling pagkukunan ng langis pero iniisip pa lang niya ngayon o pinagpaplanuhan pa lang nila ngayon kung anong gagawin nila. Anak ng tinapay talaga naman tong administrasyon na ito. Wala ang silbi talaga. Si Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon siya ng otoridad na maibaba yung excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay kung ma-meet nila yung mga criteria para rito. Ang paliwanag dyan ni Finance Secretary Frederick Go, dalawang bagay yung kailangan na i-consider. Tandaan ninyo, nag-conduct ng briefing sa mga cabinet secretaries niya. Si Ralph Recto. Si Ralph Recto. Si Bongbong wala. Saan ka naman makakita ng ganyan? May nangyayari sa bayan mo. Tapos ang nagkakandak ng cabinet meeting, special assistant to the president. Ay, hindi pala special assistant, executive secretary. Sabi ko nga sa inyo, si Senator Bongo, naging special assistant to the president yan / executive secretary. Hindi yan nagkandak ng meeting. Laging si Pangulong Duterte yung nandoon. Nandoon lang si Bongo para magbigay ng mga papeles, magpapirma, siguro mag-take down ng mga mapag-uusapan nila. Pero never siyang nagkandak ng hearing na nagpanggap siya na presidente. Ganito kawalang kwenta ito si Bongbong. Nung nakaraan si ES Recto ang nag-head nung nag-head nung meeting. Wala siya. Anak ng tinapay. Sabi ko nga sa inyo, ito pag natulog to, walang may nakalagay ito sa labas ng pinto niya. Kala mo nasa hotel tong tukmol na ito eh. Naglalagay siguro yan doon sa labas ng pintuan niya na do not disturb. Gago talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka presidente ka, 24 oras presidente ka sa loob ng 6 na taon. Mas matindi ka pa sa 7-Eleven. Yung 7-Eleven, kapag ka natripan ng mga crew nila, magsasara sila. Pero kapag presidente ka, simula nung nag-take ka ng oath, hanggang sa matapos ang termino mo, hindi yan 5 to 8. O hindi yan yung mali. Hindi yan 8 to 5, yung gigising ka ng alas 8 tapos alas 5 off hours mo na. Hindi ka na pwedeng abalahin. Hindi po, 24-hour job po ito for 6 straight years. Oo, for 6 straight years. Hindi pa pwedeng magpahinga ka. O kung sakali mo magpahinga ka, siguraduhin mo na maayos ang bayan mo, na didelegate mo ng maigi. Aba, mantakin mo, merong gera sa Middle East. Nag-press con siya, cellphone lang gamit. Sa tabi lang nung tinatambayan nila, nasa garden lang siya, hindi man lang nagpunta sa ganito, sa podium para may selyo man lang ng Malacanang. Hindi na siya nag-effort. Basta nagsabi lang siya doon na lahat ng mga kababayan natin ay nasa mga mabuting kalagayan. Sila po ay mga nasa bomb shelter. Gago. Diyan sa Israel, yung may mga bomb shelter lang diyan, naka-dedicate lang yun sa mga amo. Hindi yun naka-dedicate sa mga sa mga trabahante nila, tanga-tanga nito. Walang saan ka makakita ng bansa na merong ang tawag diyan, yung bomb shelter na kayang i-accommodate lahat ng tao sa bansa nila. Walang ganun. Luko-luko talaga 'to eh. O sige, diretso natin. Una ay yung presyo ng produktong petrolyo o yung Dubai crude. Kapag umabot na ito ng $80 per barrel, isa na yan sa magiging konsiderasyon. At pangalawa ay yung tinatawag natin na duration. Gaano ba itatagal kung higit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude? Alam naman kasi natin na malaki yung ating dependence sa Middle East pagdating sa oil supply. Kaya kabilang ito sa mga ikinukonsidera nang sa gayon ay hindi naman maging pasanin talaga ng husto ng ilang mga sektor yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, nakasaad naman sa ating batas na oras na umabot ng $80 per barrel, ang Dubai crude ay magbibigay na sila ng mga government subsidy sa ilang targeted sectors. Patay tayo dyan. Yan na naman, subsidy na naman, ayuda na naman. Sabi ko nga sa inyo, baka nga mas gusto pa nilang nangyayari ito para magkaroon sila ng authority para gamitin yung emergency powers para saan? Magbigay ng ayuda. Pucha, syempre, malapit na naman ang eleksyon. O, di ayudahan na naman yan. Kukuha na naman sila kung saan-saan ahensya ng gobyerno na naman. Baka kumuha na naman sa PhilHealth yan. Baka kumuha na naman sa Pag-ibig sa SSS yan. Kung GSIS, kung saan-saan. Baka magbenta na naman ng ginto yan. O, di ba? Pinagbibenta nila yung ginto natin. Baka magbenta na naman ng ginto yan. O, tapos ipang-subsidize na naman kunyari. Baka sila lang magsasubsidize. Tanginan to mga to, style nyo bulok. O, katulad yan, yung pagbibenta ng ginto, katarantaduhang malaki yan. O, anong reason nila ba't sila nagbenta ng ginto? Kasi daw ang taas ng ginto ngayon. Gago ka pala eh. Mataas ang ginto, kung marami kang ginto, di malakas ang ekonomiya mo. Ibig sabihin, kung halimbawa ako, meron akong ginto, halimbawa itong gintong kwintas ko na to, nakita niyo ang gintong kwintas. Halimbawa, nabili ko to, nag-iisa tong kwintas ko halimbawa, nabili ko to ng 100,000, halimbawa. Nabili ko yan ng 100,000 5 years ago. O pag-check ko ngayon, tumaas yung ginto. Wow.
Pag-check ko ngayon, OMG, 300,000 na siya. Alright. So, kumita na ako. Hindi ba kumita na ako ng 200,000 kung 100,000 ko siya binili? O ngayon, ang gagawin ko, dahil mataas yung presyo ng ginto, hindi ko naman kailangan ng pera. Ang gagawin ko ngayon, ibebenta ko ngayon. Ibebenta ko ngayon yung ginto ko. Yes, meron ako ngayon 300,000. So, plus yung, bubulsa ko ulit yung 100K ko, meron akong 200,000. O ngayon, wala na akong kwintas. Gusto ko ulit ngayon ng kwintas. Gusto ko ulit ngayon ng kwintas. Syempre, itinabi ko muna yung pera ko. Biglang nag-shoot ulit yung ginto. Bibili ko ng gintong kwintas. Ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa bilihan ng ginto. Alam niyo kung magkano na to? 400,000 na. Nalugi ako o kumita ako? Gago kayo eh. Di nalugi kayo kasi hindi naman porket tumaas ang ginto, dapat ibenta mo na yung ginto mo, tanga. Ibibenta mo lang yan kapag kailangan mo na. Paano kung talagang ang lakas ng ekonomiya ng isang bansa kung gaano karami yung gold reserve nila. Kapag madami yung gold reserve nila, lalo na sa mga ganitong panahon na nagkakagera, kasi nga ang value ng pera mo bumababa yan. Papel lang yan eh. Papel lang ang pera. Kaya nga nung panahon ng World War II, 'di ba? Anong tawag sa pera ng Hapon? Mickey Mouse money. Nawalan siya ng value. Pero yung ginto, mga bossing, kahit masunog lahat ng pera mo, pero kung ikaw ang pinakamaraming ginto sa buong mundo, mayaman ang bansa mo. Kasi ang presyo ng ginto sa Pilipinas at ang presyo ng ginto sa Amerika, presyo ng ginto sa Europa, parehas. Ano yun? Universal. Pero yung piso mo, yung peso, kahit kasing laki yan, kahit mas maganda design yan, doon sa pera ng Amerika, mas malaki yung value ng pera ng Amerika. Kaya pinakawais na mag-invest ka sa ginto. Pinakawais yan. Bakit tayo nagbenta ng ginto? Putang ina niyan. Tapos itong pinakamasama, saan nila dinala yung pinagbentahan ng ginto? Wala. Nga, hindi nila masabi kung saan. Di ba? Yan ang impeachable offense. Yung hindi mo maipaliwanag saan mo dinala yung perang pinagbentahan mo ng ginto. Tapos ang ini-impeach ninyo si Inday Sara, mga gago talaga kayo eh. Sinasabi ko sa inyo, mga wala kayong utak eh. Sectors, kabilang na nga dyan yung transportation at yung agriculture sectors. Pero ang pagtitiyak kanina ni PBBM sa kanyang pahayag, meron pa tayong sapat na supply ng petrolyo sa susunod na 50 hanggang 60 days. Pero panawagan pa rin nila, partikular sa mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng paraan para sa ngayon pa lang makapagsimula na tayo makapagtipid sa paggamit ng kuryente nang sa gayon ay hindi naman masaid yung ating supply. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at Finance Secretary Frederick Go. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing. Hindi pa sure. Tangina, nandiyan ka pa. Umalis ka na dyan. Wala naman palang kasiguruduhan sa'yo. Walang hiya. Ikaw bilang ama ng ng bansang ito, extreme measures ito. Mag-commit ka sa tao. I will do my best. Papapayagin ko ang Congress at Senate. Kasi ang importante rito yung buhay ng mga Pilipino, and kung kailangan na i-approve na yan ngayon, ipapa-approve natin yan kasi nga importante yan sa atin, buhay ng Pilipino na nakasalalay dyan. We are not sure if this is a sure thing. Hindi daw siya sure, pero tatry niya. Paano kung hindi pumayag yung mga yan? Di nga na. Kami na naman ang kawawa. Wala ka talagang wala ka talagang backbone wala ka talagang bayag Walang hiyang presidente na ito. And it could be helpful is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Ulul! Hindi sinasabi nyo, meron tayong sufficient supply ng agriculture products, may sufficient supply ng sibuyas, may sufficient supply ng bigas, sufficient supply ng bawang. Pero putya, ba't kayo nag-aangkat? Hindi ba? Style nyo bulok na naman yan. Sufficient. Putya, manluloko ka may maniniwala pa ba sa'yo? Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. I'll use earthquake na lang as an analogy so that it's easy for all of you to understand so that we don't overreact. Even an earthquake, for example, of very, very high intensity, but if the earthquake's only 1 second, walang mangyayari. Okay, but a low intensity earthquake that lasts, say, 6 hours, tumba ang building. Okay, so it's a combination of price and duration, just like an earthquake, intensity and duration. Utangin ng analogy. Akala mo grade 1 ang putya
Walang iya, ipapaliwanag mo lang naman kung gaano magiging katagal itong gera na to na yan. Pero dapat bilang isang gobyerno, lagi yung iniisip yung worst. Oo, lagi yung iniisip yung worst case scenario. Laging ganun. Pag nagplano ka, laging may worst case scenario. Oo, kasi sabi nga nila, if it will go bad, it will go bad. Oo, ano nga palang Murphy's Law yata tawag dun eh. Diba, Murphy's Law yata tawag doon yung kahit anong pilit mo, kahit anong gawin mo, perfect yung plano mo at gaano ka kasigurado, if it will go bad, it will go bad. If something's gonna happen, something's gonna happen. Hindi mo yun makokontrol. At dapat, if that happens, meron kang contingency plan, meron kang plan at in place if ever that happens. Ngayon, sinasabi nito is parang hindi, depende kasi yan eh. Depende kung magtatagal yun o kung mabilis lang yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong mga utak pare-pareho. Paano hindi kami mag-aalala? Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama pala